lalarawan ang fashion style niyo. Trendy ba? Classy? Casual? Kasi kung ako tatanungin nyo, gusto kong maging fashion style ang eco-friendly. Bakit hindi? Naku, ang laki na matutulong natin yan sa ating kalikasan. Hindi lang po dahil hashtag LTE eco-friendly tayo ha, yung ating hashtag today. Pero dahil, syempre gusto lang po nating makatulong sa kalikasan. Ano po? Buti na lang na mayroon po tayong mga katulong ngayon ha. Marami na actually ang gumagawa nito at may tutulong sa ating ma-achieve itong kagustuhan nating makatulong sa kalikasan. Tuturuan niya tayo, yung ating guest today, kung paano maging fashionable but sustainable. Please welcome Miss Laika Faustina and Arvin Akad! Hi, good morning! Nahirapan pa kayong pumasok sa gate? Dito tayo sa gitna. Yan. Good morning, Miss Laika. Hi, Sir Arvin. Kumusta kayo? Batiin niyo muna yung mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. So, ayun, good morning po. Dito ka, nasa TV na ka. Good morning po. First time ba ninyo to? Oo, first time po namin. Welcome sa Love Tony Petanarabang at syempre sa Net25. Okay, eto na. Syempre, pinag-uusapan ngayon. Parang nakikita ko, no? Ang babata actually, nung mga kaharap ko ngayon, no? Ang ganda ng meron ng awareness pagdating sa sustainable fashion. Totoo. Paano nyo narinig to at bakit sinimulan nyo to? Yun nga po, parang sobrang laki po ng halaga ng kalikasan. So, naisip po namin na bakit hindi tayo mag-create ng brand na yun, eco-friendly, sustainable, and yun, also trendy din. So, ayun, di ba, pasok na pasok po siya sa masa ngayon. Eto na nga, balita ko, no? Merong clothing business, kasama yung husband mo. Yeah, diba? Meron silang clothing business actually, pero isinara po nila noong pandemic. After nun, eto na ang kanilang inumpisahan. So, mula doon, ang galing ha na yung naisip nyo mula sa isang hindi magandang sitwasyon, isang mabuting advokasya, Sir Arvin, ang inyong inumpisahan. Ayun po, nung pandemic po, nagsara nga po yung una naming business. So, siya, parang humiling siya sa akin na gusto niya magkaroon ng sewing machine. Wow! Yung nag-start siya ng mga thrifted clothes na nire-rework hanggang mag-come up kami sa idea, paano pa kayang mas more sustainable tong business natin. So, naisip namin na yung flour sack, yung katsa nga po, para po ma-recycle po. Ang gaganda ng gawa nyo, pinapakita ho ngayon. Itong mga ito, yung pinapakita mga damit, no? Sa mga nakikinig sa Radyo Agila, pinapakita po yung kanilang mga gawa na merong katsa, at the same time, parang hinahaluan nyo ng ibang mga, ito ba ay recycled, tela? Yun po, yung denim po na hinahalo namin dun sa mga katsa namin, kinukuha po namin to sa mga thrift store. Ay, wow! Tapos yung iba po, yung mga nagamit ko na denim na hindi ko na nagagamit, hindi na nabibigyan ng pansin, nire-recycle ko po siya para at least maipasa ko po siya sa ibang tao and at least maka-reduce ng waste dun sa bahay. Ganon po yung ginagawa yun namin. na. Siyempre, nakwento niya bakit sustainable yung kanilang project. Kasi ito di ba? Maraming mga ganito, maraming mga katsa na hindi po nagagamit or napapabayaan lang, napupunta sa basurahan, no? Na hindi natin alam na ang daming pwedeng makita. At ang tawag ninyo sa inyong proyektong ito ay Project PH. Bakit Project PH? Ayun. At alam mo, ang cute nilang dalawa na sinabi ko Project PH, nagdingling pareho ang kanilang mga mata. Go for it! So, ayun nga po, pinangalanan po namin siya na Project PH kasi parang elementary pa rin kami na naglalaro. Parang alam niyo yun, fashion business po talaga kasi kami. So, parang every time na may bago kami na ilalabas na material, parang project po siya sa school. And then, ayun, since project din po siya, parang project kung paano nyo i-project yung... So, ayun. Very smart! Diba? Ayan po, So doon po nag-start yung project. beautiful story of your name. Eto na. Isa-isayin na natin ito. Halika dito. Eto na, meron po kami rito. Halika dito, likes. Eto na, papakita ho namin
namin sa inyo itong kanilang mga product. O, umpisahan natin dito. So, anong tawag dito? So, ito naman po, denim katsa romper po siya. Romper, okay. Tapos yun, ito po, sinabi ko po kanina, ito po, thrifted po ito. Okay. Tapos ito po, na... Ito ba yung pwedeng mabili din sa mga ukay-ukay, ganyan? Ayan, okay, And then, ayun po, ito po, katsa, iba-ibang style naman po siya. So, mini-mix and match na lang po namin yung mga style ng katsa para mas mukhang Paano ka classy. umiisip ng mga design na nakikreate mo? So, nagde-depend po kami sa mga trend ng masa. So, Ayun. since na, parang maganda yung Filipiniana today. Ayun, eto parang na nga, halika. At yung suot niya, nakita nyo? Ayan. Yung suot niya po today ay Filipiniana. So ito, ayan, nakikita niyo Ayan. yung kanyang gamit. Pag Filipiniana po kasi ito yung may tawag ko nila dito ay butterfly sleeves. Okay, yung isa ay talaga naman po ay kitang-kita. Sabi ko nga kanina parang ang sarap isuot, pero hindi po kasya sa akin. Gusto ko sana, kasya ba to? Ang ganda, di ba? So bakit Thank you po. Filipiniana rin naman? Ano yung napansin nyo ngayon sa mga nagtitrend? At paano nyo nakita yung trend na yan? Paano nyo nakikita yung trend? Sa social media Social po, media. di ba? Yes. Ayun. Sa mga events po ng mga umorder sa amin, minsan bibigay po kami ng customized na design na gusto nila. So, gusto po nila may mga sleeve na ganyan. So, Ganda! This is so beautiful! At syempre yung suot-suot ngayon ni Arvin, makikita nyo yung kanyang polo, no? Gawa rin to sa katsa. So, Yes, ma'am. ito rin, kayo rin ba iniisip? Kasi may mga prints kasi yung ating mga katsa, no? Pati ba yun iniisip nyo pa or bahala na? Kung ano yung magagawa namin? ano po ito, printed na po lahat ng mga katsa na Correct, may socks print po. na Oo. So, yun po, meron po kaming, bukod po sa aming dalawa, may mananahi po kami na gumagawa po. Uy, shoutout nyo naman yung mananahin nyo. Shout out, Ate Ate Ga. Ga. Ay! Siya po yung gumagawa ng lahat siya ng po yung gamit pipili ng namin. mga prints na kung anong pwede ilagay. Wow! So, collaboration ito, no? Opo. Kasama rin nung inyong nagtatahe. Okay, bukod dyan, ito, ano ba itong mga ito? Ayan Meron pa sila rito. Ito, Yan, ano tawag dito? pang beach naman po yung mga ganito, tulip tube, ayan, garter po siya. So in case na medyo malaki yung breast area nyo, pwede pong ma-adjust. Okay, yan yung mga pang summer. At syempre, meron din sila ritong pang ito, summer ay itong din po. kanilang mga hat. Opo. Mga hat na ganito. So, paano nyo po parang imina-market yung inyong produkto? Paano nyo po ikinikwento? Kasi alam mo ngayon, napansin ko yung ating mga consumer, parang gusto nila yung story behind your product lagi. Parang gusto nilang malaman. So, paano nyo imina-market? So ayun po, since nagmo-model din po ako, so ayun, yung audience ko po, gusto nila ng trendy clothes and yun nga po, pinapaalam ko rin po sa kanila kung saan namin kinukuha at Yes. kung saan nanggagaling yung mga katsa namin. Talagang sinusource po namin yan, bakery by bakery, kung saan lahat. Iniisa-isa nyo? Yeah. Wow! Siya po yung gumagawa nun. Talagang Oo. minomotor niya everyday. Oo. Hanap kami katsa. Tapos yun. Ano yung mga nagiging reaksyon ng mga bakery at mga stores sa pinupuntahan mo na sinasabi mo, pwede po bang bilhin? Binibili nyo, di ba? Pwede po ba namin bilhin yung mga yung mga katsa nyo? Ano yung nagiging reaksyon nila? Nagugulat po sila. Ginagawa po namin damit, gagawin po namin damit, bands, hats po. Ay, pwede pala yan. So, sa amin, hindi na namin to ginagamit, tinatapon na namin to. Ay, huwag na po, sa amin na lang po. Correct! Ang laki ng Sino yung mga usual yung mga, excuse me, sino yung mga usual yung mga parokyano ng inyong mga produkto? Mga millennials, Gen Z. Gen Z. Tapos ngayon po, nag-explore na rin kami sa mga oldies, mga professional, young professional. Yun po. Ano yung usual na napapansin nyo na design na parang gustong ipagawa? Like, halimbawa sa millennials, ano yung mga type nila? Yan, mga two-piece po, bikini, Or tube, mga crop top, ganyan. Crop top. Oo, Yeah, yung mga opo, gusto nila. ganun. Pag mga medyo nasa mga professionals naman, ano yung mga type nila? Usually, Mga polo. Ang Ganito po. ganda, oh. Ayan. Actually, ito, ang ganda. Yung suot niya ngayon, napakaganda, no? Kasi pwede to sa jeans at pwede rin siya sa palda. Tama. And actually,
ngayon napapansin ko at nakikita ko, maski sa mga formal gatherings, Yes po. sinusuot nila to, tapos yung palda nila ay parang silk, and then naglalagay na lang sila ng mga pang-accessorize or accessories na talagang aangat. At ang kagandahan no, napopromote pa natin na okay lang. Okay na okay. Actually, hindi okay lang. Okay na maggawa at magsuot ng mga ganito, di ba? Okay, meron na po bang ibang mga gumagawa ng mga damit mula sa Katsa? Pero sa tingin nyo, meron kaming na-guest dito, no? Pero ano sa tingin nyo yung uniqueness ng inyong mga produkto? So, ang uniqueness po namin siguro, kaya po namin mag-customize ng kahit ano. Ayun! Ayun, ganun Ayun. po. Tapos, Customize. we're doing it for the passion and love po. Ayun po yung uniqueness siguro namin. Oo. Okay, syempre, itong ganitong klase, I know na meron kayong clothing business before. Pero, yung ganitong klase ng atake ng negosyo ninyo, no, na nag-ano kayo sa isang sustainable na product, ano, paano nyo inaral? Sarili nyo lang? Nagtanong-tanong kayo? May pinuntahan ba kayo? Meron ba kayong pinuntahang parang mga conference? Di ba may mga ganyan pa? So, ayun Sa po, Darwin? may mga experience po kami before sa una naming clothing Okay. business. And then, ground up po namin inaral kung ano po yung paano po magpapatahi or magsusource ng mga raw materials namin. So, self-taught po talaga. Yun. At yun na ang gusto kong malaman mula sa inyo. Ano ang itinuro sa inyo ng business nyo na ito? Yun, maging humble lang po sa lahat ng bagay. And gawin nyo to para sa passion nyo, hindi lang para sa kumita ng pera, ganyan. To serve. To serve people with love, ganyan. And confidence, para magbigay po ng confidence sa maraming tao na nakakabili ng mga items namin. How about you, Arvin? Ikaw? So, yun po, bukod nga po sa nagsisell namin ng clothes nga po, kasama po dun na self-confidence and Yes. self-empowerment po sa every na bibili ng products natin. Yes. And at the same time, dati kayong dalawa lang, kayong dalawa lang ang nagtutulong para mabuo itong inyong mga produkto. Pero ngayon may mananahin na kayo. Opo. Ayun. At syempre, pag lumaki ito, meron kayong i-employo na mga employees ninyo. Empleyado. Doon na ba kayo tumitingin? Yun na ba yung tinitingnan nyo? Doon nyo na ba nakikita itong business ninyo? Sana po. Opo. We're Saan hoping. kayo pwedeng makontak? Eto na! Saan pwedeng makita itong inyong mga produkto na pagkagaganda? Oh, di ba? Oh, nice, Ayan. oh. So, ayan, meron po kaming mga Shopee, tapos sa Instagram, makakontakt nyo rin po kami. And meron din po kaming Facebook, or direct contact po, yun. Yun ang mga pwede nyong puntahan. Hi! Sumama naman sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.